Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, no, yung problema pa rin po sa baha. At nakikita po natin na malaking problema dito, no? Ay yun pong pagbaha po ng pera, no? Bumabaha po ng pera. Yung revelasyon po hindi po sinasadya, ang gusto po ni Chis Escudero sa kanyang pa-press con sa mga press ay sabihin na siya po ay mayroong demolition job mula po rito sa mga congressman. Turn out na natuklasan po natin, na-unearth po sa atin na napakalaki pala talaga ng problema dito po sa flood control. Basta po talaga bumabaha ng pera, malaki po ang problema natin. No? Ngayon po, okay naman kung yan po ang focus talaga ng Pangulo, no? Mula po nung SONA ay hindi na po sila tinantanan ng mga tao. Alam niyo po kasi sa mga tao po na wala na nga pong makita na mga proyekto. Tapos matutuklasan pa po na napakalaki ng budget. Hindi po to ganito sa mga nagdaang administrasyon. Dito lang po sa administrasyon na to, nakita natin na napakalaki ng project sa flood control. Pero dito rin po sa administrasyon na to, tila palala po yung flood control. Ay yung mga pagbaha pala, hindi flood control. Okay, samantala, busy naman po ang ating Pangulo, no? Na i-involve ang sarili dito po sa mga pronouncement niya po ay gustong-gusto, tila gustong-gusto ng Pangulo natin na ma-involve tayo dito sa China problem. Ito pong problema niya sa Taiwan. Yan po mga problema natin, pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Teka muna. Ito po, meron po akong, ito pa, dagdag pa po to sa mga problema natin, no? Yung pilit po nila, no? Yung sinasabi po ni BP Sara lagi, na imbis na tumbukin po yung problema, ang ginagawa po nila, lagi po na scapegoating, no? Lagi-lagi po nila ang pag-usapan natin, Duterte. Sawa na po. Paulit-ulit lang naman kayo. Hindi nyo na po pwede yung mga bagong tuklas na problema, lagi nyo pong isisisi. Magagalit po sa inyo yung taong bayan, no? Hindi nyo po laging pwedeng ulit-ulitin na ang problema natin lagi-lagi ay mga Duterte. Halimbawa po to, paulit-ulit, sa buwatan po to sa buwatan nitong mga press at saka nito ni Anticler na lagi pong eksena. Alam nyo ang ginagawa nyo lang, Anticler, sa totoo, pinasisikat nyo lang po si BP Sara. Hindi nyo naman po akala nyo naniniwala pa yung tao. Alam po ng mga tao yung ginagawa ninyo. Alam po ng mga tao na tuloy-tuloy yung paninira kay BP Sara. Samantalang, hindi nyo malutas-lutas yung napaka-obvious. Obvious na obvious po yung flood control projects. Kaya kung ano-ano, simple lang po yan. May nalalaman pa kayo magsumbong sa Pangulo. Diyos ko, okay lang po yan magsumbong sa Pangulo kung nung araw pa yan. Pero ngayon, nang sinabi mo na mismo ni Mr. President na may problema tayo sa flood control dahil may mga ghost project, tapos baliwala lang, hindi po pwedeng baliwalain nyo. Na magsumbong kayo sa Pangulo, pag hindi kayo nagsumbong, wala kami lulutasin. Utot nyo. Hindi po ganyan ang totoong paglilingkod. Okay, tignan po ninyo to. Wala pong katapusan. Kailan po matatapos tong mga akusasyon na ganito? Pakinggan naman natin. Sa buwatan po ng mga taga-press at nito ni Anticler. Sa totoo lang, hindi naman po ako nagka-travel
dahil gusto kong mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. So ano po ang Ito po, kino-quote nila si BP Sara, no? Hindi raw siya nagta-travel dahil gusto niya mag-travel. Pero, nagta-travel daw siya kasi frustrated ang taong bayan. Tama po yan, di ba? Tama po yan yung sinasabi ni BP Sara. Pero tignan niyo po kung paano sumagot si Auntie Claire. statement ng palasyo dito? Thank you. Well, una siguro nga po, mapa-frustrate yung mga kababayan natin abroad. Dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho, inaayos yung mga problema, at lumalaban sa mga anomalya at korupsyon. Samantalang ang Vice Presidente ay madalas na nasa personal trip at hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Hindi Okay, nakita nyo po, no? Talagang wala pong poknat yan. Okay, sabi ni BP Sara, kaya siya nagta-travel, no? Para marinig niya yung hinaing ng mga OFWs na frustrated na sa gobyerno. Tignan nyo po, yung lahat po ng sagot nila sa problema talaga sa Pilipinas, binabalik lang nila sa Duterte. Kaya daw kayong mga OFW, kaya daw kayo napoprostrate, kasi nakikita nyo raw na nagtatrabaho yung Pangulo. Tignan nyo yung katwiran, Kaya raw kayo napoprostrate kasi nakikita nyo raw na habang nagtatrabaho yung Pangulo, yung Vice President, yung Vice President ay naglalakbay. Hindi raw kalutasan ng paglalakbay sa problema ng bansa. Alam mo, kung sinabi mo yan kay Pangulo, baka nakatulong ka pa eh. Dapat sinabi mo, Mr. BBM, aalis ka na naman. Mr. President, aalis ka na naman, pupunta ka na naman sa bansa. Hindi po solusyon ang pagta-travel. Katulad ng sinasabi mo. Alam mo, Auntie Claire, no? Alam naman naming matalino ka eh. Alam din namin na binobobo mo yung tagapanood mo. Ang problema, hanggang kailan yung mabobobo yung mga tao. Ibig mo sabihin, ang dapat lumulutas ng problema ng Pilipinas, si Sara Duterte. Ikaw na rin nga nagsabi, habang nagtatrabaho yung Pangulo, ikot ng ikot. Baka na, hindi po ibig sabihin na masipag kang umikot, effective ka na as leader. Mas epektibo pa po yung nasa Malacanang lang na nag-iisip ng mga tunay na kalutasan ng mga problema. Kaysa yung ikot ng ikot na mayat mayang gumaganon sa mga may problema ba tayo sa sa flood control? Tara, punta tayo sa ilog ng mga sikat. Eto, tapos magtututuro akong ganyan. Yun po ba ang kalutasan? Hindi po ibig sabihin na umiikot ka para nasa picture ka. Alam na po namin yan. Bakit po namin alam na hindi totoong trabaho yan? Dahil nakita na namin yan kay Leni Robredo. Lumulusong pa nga sa bahay. Samantalang yung mga reporter, narito sa tuyo, siya lumulusong pa. Mas malupit pa yun. Umaangkas pa sa mga motor. Umaangkas pa sa mga bangka. Mas matindi yung photo ops at mga video ops ni Leni Robredo. Pero alam namin yan na walang silbi yan dahil yung nagtatrabaho nasa Malacanang at that time, nagngangalang Digong Duterte, kausap niya yung mga taong may kakayahang lumutas ng mga problema. Hindi yung kausap mo yung, tuturo, ayan, kasama ng mga amuyong sa likod. Magandang photos. Mr. President, turo niyo yan, ituro niyo yan. Ituro niyo yung water lily. Ituro niyo yung, turo ng turo. Meron pang ang picture yan. Lahat sila nakaturo sa mapa eh. Sabay-sabay. Alam mong nagpapa-photo ops lang eh. Kaya daw po napoprostrate. Tignan niyo po pati yung frustration yung mga mga OFW, mga taga ibang bansa. Si Auntie Claire na nagdikta sa inyo, bakit kayo napoprostrate? Kaya daw kayo napoprostrate kasi nakikita niyo yung Pangulo na nagtatrabaho
Samantalang yung Vice President, umiikot lang. Yun po, kaya daw kayo na po prostrate. Alam niya pa eh. Lalo lang binababa ni Auntie Claire ang kanyang amo sa ginagawa niya, Bubita. Thank you very much kay Bayona TV. Pag-member ng 49 months. Alam pa niya kung ano yung nararamdaman niyo. Kaya daw kayo napoprostrate. Totoo ba yun? Kasi bumabiyahe si BP Sara habang ang Pangulo ay nagtatrabaho. Kung nakikita ko lang na nagtatrabaho yung Pangulo, di, ang frustration po namin, ang dami pong mga sa isang araw, ang dami po napupuntahan. Eh kung umupo ka po kaya sa Malacanang at papuntahin mo sa iyo yung mga magtatrabaho, mas maganda po, di ba? O DPWH, usap nga tayo one-on-one. Bakit mo ba hindi malatas to? Di mo ba kilala yung mga kontraktor? Wala ka bang, eto, asan dyan yung, unahin natin tong malalaking flood control. Eto, 3 bilyon. Asan to? Pakita mo picture. Asan yung before and after? 5 minuto lang yun, Mr. President. Sabunin mo yung DPWH mo. May naitulong ka kaysa yung, biyahe tayo, punta tayo sa ilog. Yung sa pagitan ng Marikina at ng Pasig River. At magtututuro tayo. Ano yung purpose? Ano yung purpose sa pupunta ka ron na, eto ang ilog. Wow, ilog. Eto ang dagat. Wow, dagat. Eto ang, sayang ang oras. Papuntahin mo riyan. 5 minuto. DPWH ka nga rito. Tagal-tagal na nito. Nagsona ako. 2 linggo na. 1 buwan na yata ako nagsona. Asan? Asan yung mga malalaking proyekto? Bigay mo sa akin picture ngayon. Wala po eh. Bumalik ka within 10 minutes. Dalhin mo rito. O next. O bakit mahal pa rin ang bigas? DA. Bumalik ka after 10 minutes. Next. Di po ba sa isang oras ang dami mo nakausap? Nakapila dyan sa iyo yung mga nagtatrabaho? Yun yung frustrating. Yung nakikita namin ikot ng ikot. Nabalitaan ko. Sino susunod? Ano pa? MMDA. Bakit may traffic pa rin? Ano solusyon mo? Wala kang solusyon? Sige. Lucas Bersamin. Hanapan mo na nakapalit to. Wala pa lang solusyon. Next. Ganun po yung tunay na nagtatrabaho. Hindi ikaw yung ikot ng ikot. Okay. 15. Ganito po ang reaction ni BBM. 15 contractor. Nakakapagtaka naman. 15 lang ang nakakopo ng 100 billion. 15 lang. Tapos bandang huli ang sinabi niya. Pero hindi ko sinasabi na may anomalya tong 15 na to. Patay tayo dyan. Para saan po yung press con? Para mag-isip kami. Pag-isipan namin kasi, magagalit kayo, no? 15 lang, 100 million. Hati-hatiin lang nila yan. Naku, ang laking pera na yan. Bilyonaryo sila lahat. Pero hindi ko sinasabi na involved na may anomalya tong mga to. Ano para saan po yan? Para saan po? Pinangalanan pa eh. Ito po yung 15 na ano po naman ang sinabi? Ito, kinakailangan po natin dapat yung mga sinabi nila eh, no? Ano naman po yung sinabi nito? Sinabi po ng isang senador,
na nagngangalang JB Ejercito. It feels like every year we have investigation on flooding in Central Luzon and Metro Manila. And it's always the same story. Taon-taon daw, mag-iimbestiga may flooding sa Central Luzon at sa Metro Manila. And it's always the same story. With 350 billion, that's about 1 billion a day, is spent on this. We should seeing results, real results by now. Tama po yan eh. Alam niyo po kayong mga senador, ang gagaling niyo po magsalita. Believe talaga ako. Alam niyo yung problema. Ang problema, gumagastos tayo ng 1 billion a day. Dapat may resulta na yung 1 billion a day. Oh. Pero walang resulta. Alam po ninyo eh. Doon ako bilib na bilib. Alam ninyo yung problema. Alam ninyo yung mga contractor. Sila lang yung nakakakopo ng malalaki. Alam ninyo yung problema eh. Ayan. What we really need is to follow the master plan for flood control. Alam nyo rin ang gagawin. Alam ninyo yung problema. Alam ninyo yung gagawin. The master plan itself is spillways and water impounding, but it's not being followed. Eto po, pati talaga yung kadulot-duluhan eh. Alam niya eh. But it's not being followed because everyone wants a piece of the flood control project budget. Everyone. Lahat na lang gustong makiparte sa flood control project. Okay, ano pa sinabi niya? There is a collusion. Mayroon pong sabwatan between DPWH, district offices, and the contractors. Alam na alam nila eh. Ang ugat nito, sabwatan ng mga contractors at ng mga district offices. Alam na alam nila lahat ng problema. Ang mga politiko, alam nila kung ano ang gusto nating marinig. May problema tayo sa flood control. Sige, sabihin na natin yan lahat. Merong sabwatan. Anong gagawin nyo? Putak, lagi na lang nyo sinasabi sa amin. Lintik kayo. Kaya po kayo nalal para hindi sabihin lang sa amin. Pag kami nanalo, sasabihin namin problema nyo. Lulutasin nyo po ba? Sasabihin lang namin. Sasabihin nyo lang yung problema namin. Alam na namin ang problema eh. What's alarming is that I receive information. Ba, na-alarma ka pa? I receive information that there are even ghost projects in flood control. May mga multo daw. Meron pong mga ghost projects na flood control. Wala talaga. Ni isang semento, ni isang patak na semento, ni isang pilipit na bakal. Wala pong naitayo. Kaya nga ghost eh. That's just shameless. Yan po ay nakakadiri, nakakahiya. Mga walang hiya. Sabi po, it's okay to earn, but they have to deliver what is due and what is prescribed and expected. Guni-guni nga, sabi ni BBM. Alam talaga nila. Alam nila problema. Alam nyo ang problema. Alam nyo rin lutasin. Saan po napupunta? Kaya ito po ang solusyon nila. Ha? Eto ha. Kapit po kayo. Baka maghulat po kayo sa solusyon nila. Eto problema, may budget tayo, no? Ha? Naniwala naman kayo niloloko yun? Niloloko siya? Natawa ako dun eh. Kaya siya niloloko dahil weak leader siya. Totoo ba yun? O tayo ang niloloko? Totoo ba? Totoo ba na kaya niloloko raw yung presidente dahil weak leader siya? Talaga? O tayo niloloko nila lahat? Naniniwala kay weak siya pagdating dito?
Alam nga po nila yung problema. Alam niya nga tinutukoy. Nag-press conference pa. Meron 15 lang. Nakakatawa, no? Nakakatawa po yung sitwasyon natin. Alam nila yung problema. Alam nila kung paano lutasin. Pero ano po ang ginagawa nila? Kaya, para magkaroon tayo ng accountability, impeach natin ang Vice President. Pucha, ang galing ng script. Frustrated ang mga OFW dahil bumabaya ang Vice President. Malaki ang problema natin sa flood control projects. Lulan-lula tayo sa dami ng pera. Kaya, i-impeach natin ang Vice President. Antindi, no? Isang tanong po, may kinalaman po ba si BP Sara sa mga flood control projects? Kasi yan po yung sinasabi niyong pangunahing problema, Luzon. Wala siyang kinalaman. Bakit siya po ang ginagawa ninyong solusyon? Kasi nananawagan kayo na accountability para mapagbigyan naman namin yung mga dilawan at kakamping. Gusto niyo pong pagbigyan yung mga dilawan at kakamping at mga makakaliwang grupo. Kaya si BP Sara. Tanong ko muna rito sa dilawan, kakamping at mga makakaliwang grupo. Hindi niyo po ba nakikita yung sinasabi nilang problema ng mga taga-gobyerno, flood control project, sa buwatan ng mga DPWH at ng mga kontraktor? Hindi niyo po nakikita yan? Nakikita rin namin, sabi ng mga dilawan. Talagang problema yan, kaya nananawagan kami na ituloy na ang impeachment. Nakikita po ninyo yung ginagawa nilang lahat? Ito yung malaking problema, tambad na tambad sa atin dahil naliligo tayo sa baha. Naliligo tayo sa baha. Pero ang solusyon nila lahat, accountability. Tama naman panawagan. Accountability. Kinakailangan magkaroon ng accountability. Kaya i-impeach natin si BP Sara Duterte. Para magpatuloy ang problema sa baha. Para magpatuloy ang lahat ng katiwalian sa gobyerno. Meron naman tayong naparusahan. Yung kalaban natin, yung posibleng kalaban natin sa 2028, it's all about politics sila. Lahat sila. May mga sikat ba tayo artista dyan? Ipatiran nyo yung mga Duterte. Jet ski! Welcome po kayo. May free po kayong jet ski papunta ng ICC. McDonald's. Alam niyo ba McDonald's? Kayo family-oriented. Hindi akin to. Ninakaw ko lang to kay Sasot. Kayo family-oriented. Ito lang ang ninakaw ko kay Sasot. Family-oriented kayo mga... Tapos, ang endorser nyo, endorser ng sugal. Na dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga pamilya ngayon sa Pilipinas. Makakapal din ang mukha nyo mga taga-McDonald's. Makapal ang mukha ng mga pamunuan ng McDonald's dito. Siguro pinagtatawanan yung mga Duterte. Huwag po kayong kumain ng McDonald's hanggang din nila tinatanggal yan. Kasi pati McDonald's nakikiisa sa pang-insulto sa atin. Iniinsulto tayo ng endorser nila, hindi pala tayo, si Tatay Digong iniinsulto nila. Okay lang sa kanila, hindi yan aaray ang mga yan hanggat hindi nasasaktan. Lahat po ng mga Duterte supporters, wag po kayong manginain. Kung baboy ang endorser nila, malamang baboy din yung mga pamunuan yan. Pasensya na po sa mga Duterte supporters na nagtatrabaho sa McDo. Hindi po namin gustong pabagsakin yung McDonald's. Pero makapal po ang mukha ng pamunuan yan. Kasing kapal ni Vice Ganda. Tama po yan. Huwag muna tayo, tiisin nyo po. Kung hindi po kaya ng Jollibee, anariyan po, Burger King, yung baka yung panlasa nyo, hindi kaya ng Jollibee. Mag-Burger King muna kayo. Pakita po natin na hindi po uubra na binababoy nila yung mahal nating presidente.
O balik tayo rito sa flood control. Alam niyo po ang nakita natin problema. Ito po, iba po yung intention ni Chis Escudero pero iba po yung nalantad niya. Si Chis Escudero ang isa sa mga hindi mo aakalain, no? Na ganyan pala. Tumatanggap pala yan ng pera galing sa flood control. Galing sa mga contractor ng flood control projects. Mga contractor po. At hindi po pera. Alam nyo, sa totoo lang, ang ine-expect ko po na magkano yung binibigay ng per tao sa mga tumatakbo po. 1,500,000. 30 million. 30 million. Mga kapatid. 30 million po ang ginagastos, ang binibigay ng isang kontraktor sa isang politiko. Imagine niyo po kung gaano kalaki, yung binibigay ng isang kontraktor sa ilang mga politiko. Yung politiko ba na to, si Chis Escudero lang kaya ang binigyan? Siyempre, hindi natin alam. Ang tanong lagi ni Chis, legal ba yun? May illegal ba sa ginawa? Walang illegal eh. Bakit po walang batas? Kasi ang gumagawa ng batas, sila Chis Escudero. Ang mga congressman. Bakit may pagbabawal na magbigay yung mga kontraktor? Ibig sabihin mga kapatid, sa simpleng kwentahan, ang isang kontraktor sa isang politiko, 30 million, ilan po ang kontraktor na posibleng nagbibigay? Pag hindi kaya nagbigay ang kontraktor, may makukuha kaya siyang kontrata? Sino po ang mga binibigyan ng kontraktor? Ako po, ang laki po ng problema eh. Nai-stop po sa hanggang dyan lang. Ang mga politiko po natin, mas matatalino talaga kaysa sa atin. Galit na galit. Badong, kung tumatanggap lahat halos yan sa mga kontraktor, bakit nila ine-expose pa? Di ba? Bakit pa nila ine-expose? Nakita nyo po ba may nag-expose na po ba ng mga pangalan? Wala po lahat nag-expose ng pangalan. Sasakyan namin. Alam na nila yung Filipino culture pagdating sa politika. Hanggat mainit to, sasakay kami para sikat kami. Hanggat mainit tong usapin, pero mawawala din yan eh. Bakit naman namin kakatayin yung aming source of income? Ngayon pa lang nga, nasa kainitan, wala nagsasabi ng pangalan eh. Meski si Chis Escudero, na sinasabi niya na siya ay, ano lang sinasabi? Ito ay bahagi kasi kumampi ko kay Sara. Kumampi ko sa mga anti-impeachment lang yan. O, di ba? Kailangan mo kami ngayon, no? Para ipagtanggol ka. Utot mo. Hindi kayo ang dahilan kung bakit ayaw ninyong impeach si BP Sara. Ang dahilan kung bakit ayaw ninyong impeach si BP Sara, kami ring mga Duterte supporters. Dahil nakita nyo yung kapanyarihan ng boto ng mga Duterte supporters. Kung kayo ay may ambisyon pang maging mas mataas kaysa sa mga senador, o kaya may ambisyon pa kayong tumakbo bilang senador sa mga darating na araw, kinakailangan ninyo yung boto ng mga Duterte supporters. Natakot sila eh. Sa buong Mindanao, sikat po ang mga kandidato ni BBM. Wala ka pong itulak sipain dyan. Sikat po lahat. Kaya nga yung pagmamalaki nila, 12-0 to. Sikat kami lahat eh. Totoo po yan. Star-studded. Sikat lahat. 12-0. Pagdating po sa Mindanao, lahat
ni isa dun sa dosing sikat na yun, walang pumasok. The power of the people, pinakita po natin yan sa 2025. Sino po pumasok? Yung unang 10, Duterte sa Mindanao at sa maraming bahagi ng Visayas. Ang mga tao po hindi natutulog. Ang mga tao po alam nila ang nagaganap. Kahit pare-pareho ang sinasabi ng mainstream media. Imagine, paano nyo mapapaniwala? Ito ang problema, billion a day. A day, Si BP Sara, magkano yung binibintang sa kanya noon-noon pa? Lumaki na ng lumaki. Nagsimula 125 Ngayon, lahat na ng pondo ng Vice President, ninakaw na niya Pero hindi pa rin po aabot sa isang araw na pondo ng flood control. Ang flood control projects po ay 1 billion, more or less. O hindi, more than 1 billion a day. 1 billion ba dong? 600 million lang yung kay BP Sara Lahat na Lahat na ng pondo yun. Pondo na. Ibig sabihin, wala nang pinasweldo si BP Sara. Ninakaw niya na lahat kung maniniwala ka sa kanila. Pero still, 600 million pa rin. Wala na, sinimot na talaga pagkatanggap. Oy, subi na yan, akin na yan. Pero 600 million pa rin. Samantalang to, 1 billion a day. Walang napaparusahan. Dahil legal lahat. Legal pala ang magbigay ka ng 30 million sa isang senador at kukuha ka ng kontrata na bilyon-bilyon. Taon-taon. Legal pala yun. Isang senador lang kaya yung pinagbigyan ng kontratista na yun? Kaya ba sinabi ni BBM na hindi ibig sabihin na binanggit natin may katiwalian na? Tapos sasabihin, magsumbong kayo nang makilala namin kung sino yung mga sumbongero. Para may patawag kayo. Putya, tignan nyo si Magalong. Nagsusumbong sa taong bayan. Eto, ganito sila magnakaw. Ano ngayon ang sinabi? Kinakailangan i-substantiate. Hindi po kayo, kala nyo lusot kayo pag kayo nagsumbong. Ano sinasabi kay Magalong? Makapangyarihan tao pa yan, mayor pa yan, I-substantiate niya yung mga bintang niya. Bintang na ang tawag. Paano ka magsusumbong? Kung sabihin sa'yo, i-substantiate mo yan, yung bintang mo na yan. Paano niyo i-substantiate? Sabi niyo, meron ditong flood control. Wala po ako nakita. I-substantiate mo yan. Kung hindi, di po ba? Ang problema po sa flood control projects, bumabaha po ng pera. Dalis na mukhang magnanakaw sa mga politiko. Ito, magtapatan tayo. Dalis na mukhang magnanakaw sa mga politiko, si Chis Escudero. Ang tingin ko, pakyot lang yan Ang tingin ko, matalas lang magsalita. Hindi niya nakikita yung sarili niya na kurap Kasi wala siyang nilalabag na batas. Imagine niyo, tumanggap ka sa contractor ng 30 million. Pero sa tingin mo, legal yon at wala kang nilalabag na batas. Alam niyo po, sa right po, o yung katapatan po, o yung, ano ba yung right sa Tagalog? Yung katamaan po ng lahat ng mga bagay. Dalawa po yan. Legally right at morally right. Morally right. Kaya po pala, pag tumakbo ka pa lang, sulit na sulit na. Minsan nagtataka tayo, bakit kaya may takbo ng takbo? Alam naman nilang hindi sila mananalo.
Pag tumakbo ka pa lang pala, isang contractor, 30 million. Bakit ayaw pong pangalanan? Bakit ayaw pong tukuyin mismo ng Pangulo? Ilan kaya nag-contribute kay BBM na contractor? Wala po akong alam talaga. Hindi po ako nagbibintang, totoong nagtatanong po ako. Ilan kaya ang nagbigay na contractor kay Martin Romualdez? Ilan kaya nagbigay sa mga senador ng mga contractor? Wala pong nagpapangalan sa kanila. Yan ba kaya nila nakikita si Chis Escudero? Kaya nila nakikita si Chis Escudero na ating yan kasi alam natin na may nagbigay na contractor dyan. At wala silang nakikitang mali doon. Yan po ang problema eh. Ganyan na po corrupted na po yung utak ng mga kandidato, mga politiko natin. Wala silang nakikitang mali na ang contractor nagbibigay sa kanila ng bilyong-bilyong pera. Milyon-milyong pera. Alam mo, The Believer, tama yan. Nagugulat nga tayo. Meron talaga yan. Okay yan, The Believer. Alam ko na naniniwala ka. Pangalan mo palang The Believer ka na eh. Naniniwala kang tapat ang mga taong binibigyan ng milyong-milyong pera. Wala tayong magagawa. Kami nasya-shock. Kasi naniniwala din ako na hindi magbibigay ng malalaking pera yan. Lalo na, imagine, contractor eh. Hindi naman po yung mayaman ako eh. Nagugustuhan kitang galing mong politiko. Eto sa'yo. Contractor ako eh. Sa tingin ko mananalo ka, eto sa'yo. Contractor? Contractor sila ng pamahalaan. Wala pong problema. Hindi ko po sinasabi na may ginawa na mali. Legally. Walang legal. May batas bang bawal magkontribusyon? Wala. Sino pong gagawa ng batas? Sila? Tumatanggap sila eh. Ang sinasabi ko sa inyo, yan yung problema. Paano nyo iimbestigahan? In the first place, sino po mag-iimbestiga? Kung tumatanggap naman pala kayo ng pera galing po sa mga kontraktor. Pero ang problema, accountability, dapat may accountability. Wala po kayo nakikitang mali doon. Na ang kontraktor, may baha sa Pilipinas. Opo, hindi ko po sinisingle out. Cool ka lang, The Believer. Cool ka lang. Ang sinasabi ko, no, mayroon na-reveal ni Chis Escudero. Yung hindi natin, alam natin may nagko-contribute. Pero ganito pala kalalaki ang contribution ng kontraktor. ang sakit sa bumbunan na ma-realize mo. Yung kontraktor po ba walang ine-expect na kontrata? Parang alam niyo po sa aming mga at taga-gobyerno po ako. Alam niyo po ba sa aming mga maliliit? Sa aming maliliit na mga government officials, bawal po sa amin tumanggap ng regalo. Bakit po? Alam na yan, implied po yun eh. Once na tumanggap ka ng regalo, may pabor yan. Maaring hindi immediate yung favor. May favor yan sa mga susunod. Wari, teacher ka. Tatanggap ka. May mga PTA na gano'n, di ba? May mga magulang na gano'n eh. Magaling magregalo sa mga teacher. Lahat ng teacher, re-regaluhan, Tapos makikita mo, honor yung estudyante niya. Sa simple lang po yun, bawal po eh. Di ba? Bawal eh. Kaya wag niyo pong pangatwiranan na porket ginagawa ng lahat ay tama.
Yun yung sinasabi natin, no? Na mahirapan po, kaya kinakailangan po nila si BP Sara. Kaya kailangan po nila si BP Sara ituloy-tuloy yan kasi gusto nila ng mga tao na accountability. Itinulak nila kay BP Sara lahat. Kayo naman pong mga mamamayang Pilipino, si BP Sara talaga. Sabi nga sa inyo, yung binibintang sa kanya, buong budget na yun eh. Wala nang pinasweldo, binulsa na lahat. Ganun po kagrabe yung bintang. Kung maniniwala po kayo, walang pinamimigay yung si BP Sara, yung mga lahat ng budget nila, binulsa lahat. Ganun po kagrabe tong mga to. Pero yung sa kanila, ghost project, bakit po walang makatukoy? Sira ulo ka ba dong? Ghost nga eh. Paano mo matutukoy yung ghost? Pero ang pinakamalupit sa lahat, eto po, kapit po kayo. Ang pinakamalupit po sa lahat, siguro ako nakikita ko to na hindi naman talaga tayo kasama dito. Pero para lang po mailayo tayo dito po sa problema, eto na lang ang pag-usapan natin. Kasi alam niyo mga yan, napupunan niyo ba? China lagi, no, pag may mga lalaking problema. Puchay, singit na natin yung anti-China sentiment. Naniniwala kasi sila, ayon sa survey nila, ang mga Pilipino ay anti-China. Kaya, bibirahin lang natin yan na inaapi tayo ng China, matutuwa na naman sa atin ng mga Pilipino kahit na ano ang mangyari. Ito po, ang nakakatakot sa lahat. Ito po ay kumakalat ngayon kasi Agency France Presse at Reuters po ang pinagkunan ng balita na to. Ibig sabihin, pag kumuha ka sa AFP o Agency France Presse at Reuters, sila po pinagkukunan ng mga balita sa iba't ibang parte ng daigdig. Ang headline, Marcos, Philippines must prepare for war over Taiwan. Tindi, no? Headline po, Marcos, Philippines must prepare war over Taiwan. Mr. President, yung baha po hindi natin malutas eh. Tapos, ang dami po natin problema. Pumapalag po yung mga DFA. Pag nagpapalabas po ng mga advisory, yung iba't ibang bansa pagpupunta ng Pilipinas. O mag-ingat kayo sa Pilipinas, delikado sa Pilipinas. Yung tourism po natin umaaray, hindi po natin maabot. Yung revenge tourism na nagaganap po sa buong mundo, na yung mga turista po ay lakbay ng lakbay ngayon dahil ang tagal nilang hindi nakapaglakbay nung pandemya. Hindi po natin nakakamtan. Dahil po ang nakakarating po sa ibang bansa, yung pang-headline ninyo, Marcos, Philippines must prepare war over Taiwan. Mr. President, ang laki po ng tulong niyo sa tourism industry. Ang laki rin po ng tulong ng mga ganitong announcement sa mga nagbabalak na investors.